May timer po. Meron ka bang nais hilingin? Meron ka bang nais hilingin sa Panginoon? Banggitin mo ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Melos Carinti Montalvo, na nagmula sa ika-4 na baita. Meron po akong ikukwento sa inyo. Tungkol po ito sa hiling ng isang batang bulag. Isang araw, nagtanong si Floris sa kanyang nanay kung bakit lahat ng kanyang nakikita ay madilim. Napinsala ang iyong mga mata, anak, dahil tinamaan ito ng mga baka ng jeep na sinasakyan natin kahapon. Sagot ni Aling Sally. Ayoko po kabulag, inay. Umiiyak na sinabi ni Floris sa kanyang nanay. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa Diyos at gagaling rin ang iyong mga mata. Sabi ni Aling Sally sa kanyang anak. Ganun nga ang ginawa ni Floris. Bago matulog at pagising sa umaga ay nagdarasal siya ng taimtim. Tuwang-tuwa si Aling Sally dahil bumalik na muli ang sigla ng anak. Inay, malapit na po ang aking kaarawan. Ano po ba ang handa natin? Tanong ni Floris sa kanyang nanay. Pupuntahin mo rito ang iyong mga kalaro at ako naman ang maghahanda ng maraming pagkain. Masayang sagot ni Aling Sally sa kanyang anak. Nang sumapit ang kaarawan ni Floris, muli na naman niyang hiniling sa Panginoon ang pagaling ng kanyang mga mata. Masaya ang lahat sa kaarawan ni Floris. Sinagabihan, bago matulog, nagpasalamat si Floris sa Panginoon dahil sa masayang araw na iyon. Isang umaga, nagising si Floris sa mga kaluskos na nagagaling sa kanilang kusina. Inay, ikaw po ba iyan? Tanong ni Floris. Walang sumasagot sa kanya at narinig niya na nagsalita ang isa. Pinasok pala sila ng dalawang magnanakaw. Huwag mo na yung pansinin, bulag yan, kaya hindi na tayo makikilala. Sambit ng isa. Piniling na ilinula ni Floris ang kanyang mga mata. At unti-unti ay nakakita na siya ng liwanag. Naaninag niya ang dalawang magnanakaw at nakilala niya ito. Tumili siya ng umubad ng lakas at humahangos sa dumating sina Aling Sally at ang kanilang mga kapitbahay. Nahuli nila ang dalawang magnanakaw. Inay, nakakakita na po ako! Masayang sabi ni Floris sa kanyang nanay. Salamat sa Panginoon at nakakakita ka na. Sabi ni Aling Sally sa kanyang anak. Mabait ang Panginoon, inay. Dininig niya ang tangi kong sinig. Maraming salamat po, Panginoon. Sambit ni Floris. At dito po nagwawakas ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam! Tanging hiling. May isang batang na ang pangalan ay Floris. Siya ay isang mabait na bata at lagi niyang kasama ang kanyang ina sa kanilang bahay. Isang araw, nagising si Floris na madilim ang paligid. Hinanap niya ang kanyang ina. Inay! Inay! Nasaan po kayo? Bakit po ang dilim ng paligid? Anak, nagkaroon ng pinsala ang iyong mga mata kung ito'y tumama sa baka na jeep ng ating sinasakyan. Ano po? Ayoko pumabulag, inay. Paiyak na sinabi ni Floris. Magdasal ka sa Panginoon, naniniwala ako sa kanyang kapangyarihan. Lumipas ang mga araw at tatanggap na din ni Floris ang kanyang kalagayan. Nalalapit na din ang kanyang kaarawan. Sinabi niya sa kanyang inay kung pwede bang maganda. Pinibigyan naman siya nito. Maraming masasayang palaro at nagluto si Aling Sally ng masasarap at maraming pagkain. Nagpasalamat naman
si Flory sa Panginoon dahil may naihanda sila sa kanyang kaarawan. At nagdasal din siya na sana makakita na siya ulit. Isang araw na iwan mag-isa si Flory sa kanilang bahay. May narinig siya kaunting kaluskos mula sa kusina. Tinawag niya ang kanyang ina. Inay! Inay! Kayo po ba iyan? Ngunit hindi tinig ng kanyang ina ang kanyang narinig. Kundi tinig ang dalawang magnanakaw na nagsasabi lang, hayaan mo na yan, bulag naman yung batang yan. At iniliwanag ni Flory ang kanyang paningin. Hanggang nakita niya ang dalawang magnanakaw. Sumigaw siya ng pagkala at lakas na narinig ng kanyang mga kapitbahay. Nung nakita ito, nanghuli na ang dalawang magnanakaw. Nagpasalamat naman si Aling Flory dahil nakakita na ulit si Flory. Ano, may hihilingin ka ba sa Panginoon? Pagitin mo ito. Meron ka bang nang kilimbo? Inay, bakit po madilim? Wala po bang kuryente? Nasaan po kayo? Kuminaon ka, anak. Nagkaroon ng pinsala ang iyong mga mata nang umama ang mga ito sa bakal ng jeep na ating sinasakyan. Ayaw ko, inay. Ayaw kong mabulag. Magdasal ka sa Panginoon, anak. Magdasal ka sa Panginoon, anak. Hilingin mo sa kanyang ibalik ang iyong paningin. Naniniwala ka sa kanyang kapangyarihan. Ganun nga ang ginawa ni Flory. Bago at pagkagising sa umaga ay nagdarasal siya ng paisip. Tuwang-tuwa si Aling Sally dahil bumalik na ang sigla ng anak. Inay, malapit na po ang arawan ko. Ano po bang ating handa? Papuntahin mo rito ang mga kalaro mo. Magluluto ko ng maraming pagkain. Siyempre, may lobo din at pabitin. Gusto ko po na may palaro sa aking karawan para masayahan ang aking mga bisita. Naaawa si Aling Sally, subalit hindi niya to ipinahalata sa anak. Nang sumapit ang araw ng karawan ni Flory, muli na naman niyang hiniling sa Panginoon ang paggaling ng kanyang mga mata. Panginoon, sana'y po inigala na sa akin ang pagbabalik ng aking paningin. Naniniwala po akong pagbibigyan niyo ang aking tanging hiling. Pagpatuloy po akong aasa at maghihintay. Salamat po. Naging masaya ang araw ng karawan ni Flory. Tuwang-tuwa ang lahat habang dinaraos ang palaro. Tawanan at tilian ng mga kaibigan ni Flory ay parang musikal sa kanyang paningin. Kinagabihan, bago matulog, nagpasalamat siya sa Panginoon sa masayang araw na iyon. Isang umaga, nag-isip si Flory sa kaluskos na nagaling sa kusina. Inay, kayo po ba yan? Nang walang sumagot ay muli na naman siyang nagtanong. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa kusina namin? Nang narinig si Flory nagsalita ang isa, huwag mong pansinin iyan. Bulag iyan. Hindi na tayo makikilala. Pinasok pala ng dalawang magnanakaw ang bahay nila. Unting-unting ninulat ni Flory ang kanyang mga mata. Walang ano-ano'y nakakita siya ng liwanag. Unting-unti na anina ang tao sa kanyang harapan. Nakita niya ito at kakilala. Tumili si Flory ng ubod ng lakas. Humahaga sa dumating si Aling Sally pati na ang mga kapitbahay. Nahuli na una ang mga magnanakaw. Inay, nakakakita na po ako. Nakita ko po ang magnanakaw. Salamat sa Panginoon at nakakita ka na. Mabuti at hindi ka nila nasaktan. Mabait ang Panginoon sa aking inay. Mahal niya ako. Dinig niya ang tanging kong hiling. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming
Una-una, kaya-kaya, ay! Una-una, kaya-kaya. Una-una, kaya-kaya.